Breaking. Si Tyler Herro ay sasailalim sa operasyon sa kaliwang paa kaya't hindi siya makakapaglaro sa simula ng bagong NBA season. Malaking kawalan ito para sa Miami Heat dahil isa si Herro sa pangunahing scorer at playmaker ng koponan. Mawawala ang kanyang shooting at opensa na napakahalaga sana sa maagang bahagi ng season. Pero ang magandang balita, inaasahang makakabalik si Herro ng 100% kapag tuluyang gumaling na siya, kaya may tiwala ang Heat na mas handa at mas malakas siyang babalik sa court. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, viral ngayon ang video ni Draymond Green kung saan nakipaglaro siya sa isang fan na naka-Jordan Poole jersey. Sa eksena, binakdown muna ni Draymond ang fan, pagkatapos ay nagmintis pa siya sa dunk at sa huli ay nilagay pa sa headlock ang fan na naka-Poole jersey. Makikita rito na tila hindi pa rin talaga nawawala ang gigil ni Draymond kay Jordan Poole matapos ang kanilang kontrobersyal na insidente noong magkakampi pa sila sa Golden State Warriors. Bagamat biro at katuwaan lang ang ginawa niya, marami ang nag-react dahil kahit sa exhibition game, dala pa rin ni Draymond ang kanyang intensity at physical na laro. Para sa iba, nakakatawa ang eksenang ito, pero sa iba naman ay parang paalala na mabigat pa rin ang history ng dalawa. Kayo mga idol, sa tingin nyo, nakakatawa lang ba ito o lumalabas pa rin ang tensyon kay Draymond tuwing nababanggit si Jordan Poole? Samantala, alam nyo ba na gusto sanang kunin ng Los Angeles Lakers si Andrew Nembhard sa 2022 NBA draft, pero sa huli ay si Max Christie ang kanilang pinili? Ngayon, malinaw na isa itong what-if moment para sa Lakers. Habang si Nembhard ay patuloy na umuunlad at naging mahalagang piraso ng Indiana Pacers, si Christie naman ay hindi nakahanap ng pangmatagalang papel sa Los Angeles at wala na rin sa roster. Sa katunayan, isa si Nembhard sa mga dahilan kung bakit nakarating ang Indiana Pacers sa NBA Finals noong nakaraang season. Sa kanyang matatag na playmaking at composure sa malalaking laban, napatunayan niya na kaya niyang mag-step up sa pinakamalalaking stage. Mas masakit pa para sa Lakers dahil kitang-kita kung paano naging epektibo at consistent si Nembhard. Eksaktong klase ng player na malaking tulong sana sa kanila ngayon. Kayo mga idol, kung si Nembhard kaya ang nakuha ng Lakers noon, mas iba kaya ang sitwasyon ng koponan ngayon. Samantala Luka, may matindi na namang pahayag na binitawan matapos niyang sabihin na gusto niyang tapusin ang kanyang basketball career sa Real Madrid, ang koponan na nagpalaki at naghubog sa kanya bago siya pumasok sa NBA. Ayon kay Luka, malaki ang utang na loob niya sa Real Madrid dahil dito siya unang nakilala, hinasa at binigyan ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento laban sa mga veteranong manlalaro sa Europa. Sa murang edad pa lamang, naging bahagi na siya ng matagumpay na sistema ng Real Madrid at dito rin siya unang nakatikim ng malalaking panalo at championship experience. Kaya naman hindi nakakapagtaka na gusto niyang bumalik kung saan nagsimula ang lahat bilang pagbibigay respeto at pasasalamat sa organisasyong tumulong hubugin ang superstar na nakikita natin ngayon sa NBA. Kayo mga idol, bagay ba na tapusin ni Luka ang kanyang legendary career sa Real Madrid?